Ang sunod nating pag-uusapan, ito na. 11 na prosecutor sa Congress or 11 na prosecutor panel ng Congress or House Prosecutor Panel sa Congress haharap sa Senado. So, sino-sino nga ba ito mga kababayan? Yung 11 na haharap. Sino nga ba ito haharap sa Senado? Ito na mga kababayan. So we will follow the lead of the Senate President. He will be there, as stated in his letter, and we will read the articles of impeachment. Yun lang po yung gagawin namin sa June 2 kasi yun lang naman po yung nakalagay dun sa sulat nila. Nagsimula na uli ang regular na lingguhang pagpupulong ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos pansamantalang mahinto dahil sa midterm elections. 5 sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang dumalo, partikular na sina House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, Antipolo Representative Romeo Aco, Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez. Una sa agenda ng meeting ang ipinadalang sulat ng Senado sa Kamara kung saan ipinapaalam na handa na ang mataas na kapulungan na tanggapin ang panel of prosecutors ng House of Representatives sa June 2, 2025, 4 p.m. Dito inaasahang babasahin ng House Prosecution Panel ang 7 charges sa ilalim ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, haharap ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa June 2. Well, at least there's clarity as regards the schedule, and like I've always said, the prosecution has been preparing since we were appointed or elected as prosecutors. We just have to be able to present the best case we have against the Vice President and present the evidence in a way that will be understandable for the public that's watching it. Kasalukuyan ng isinasaayos ng House Prosecution Panel ang lahat ng documentary evidence na hawak nila. Ayon din sa kongresista, may ebidensya silang hawak sa kada article of impeachment at 90% na rin silang handa para sa paglilitis. Samantala, hindi pa kabilang sa isinagawang pagpupulong sina ML Party List Representative-elect Leila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Shell Jokno. Sa pagbubukas pa ng 20th Congress, magiging formal ang pagkakatalaga sa kanila bilang House Prosecutors. Nasa 5 hanggang 10 law firms naman ang tutulong sa House Prosecution Panel. Rosa Licos, UNTV News Rescue. Diyos ang aming... So yun na mga kababayan, narinig nyo naman po. Handa na po ang House Prosecution or Prosecutors Panel ng Congress, yung 11. No? Pero hindi pa naman sinabi doon nakasali si Chel Jokno at saka si Leila De Lima. Pero according nga kay Zamora, representative ng San Juan, anak ni Mayor Francis Zamora, na meron silang ebidensya bawat article. So, sa mga hindi po nakakaalam, ilan po ba ang article ng impeachment ni Sara? Ito po ay 7. So, nako mga kababayan. Ju-M Libusada, maraming salamat sa 20 Hong Kong dollar super sticker. And kay Team Ace, mega love shout out po. And kay Mac Bernie, Free Piat, mega love shout out po. And kay Anti-DDS ako. And kay Almer's Vlog, mega love shout out po. So ngayon mga kababayan, ang sabi kasi ni Representative Zamora ng San Juan ay bawat artikulo meron silang ebidensya or sa 7 articles of impeachment ni Sara. So ngayon, hahanapin nga natin 7 articles of impeachment. Nako. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, dito kayo magugulantang pag ilabas na ang bank account ni Sara. Siyempre, nako mga kababayan, doon sa 7 artikulo ng impeachment ni Sara, kasali doon yung kanilang ari-arian asset. Ang kanilang SALN or asset or liabilities. So doon sa article 1 to 7, so basahin nga natin dito mga kababayan.
1987 Constitution, Senate to impeach June 3, June 2, impeachment o 7 articles of impeachment of Sara Duterte. Ito ha mga kababayan, mag-type muna ako. Sinisearch ko pa po talaga mga kababayan sa Google para hindi tayo mapahiya. So ito ha, bubuksan ko lang mga kababayan. 7 articles of impeachment. Wait lang. Impeachment of Sara Duterte. Nasa ka-Wikipedia po yan. Pwede nyo i-search sa Wikipedia. Ayan. So ngayon mga kababayan, charge, cause, charge. Ayan. Article, South China Sea Prior Impeachment Plan, December 2024, Port Complaint. So ito po, mga kababayan. Ito po ang 7 article of impeachment ni Sara Duterte. Ayan, 1 to 7. Nakita nyo naman. So dito po mga kababayan, according nga kay Representative o Congresswoman Zamora ng San Juan, bawat artikelo or article ng 7 impeachment article ni Sara ay meron silang evidence. So ngayon babasahin natin yung 7 article. So una, betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, other high crimes. So ito po yung pagbabanta ni Sara. Yung may nakausap na akong killer, ma'am, huwag kang mag-alala. Kapag ako namatay, patayin niya si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, no joke, no joke. So ito po yun, contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the House as Speaker of the House Representative as a publicly admitted by her in the live broadcast. So ito po yung Article 1 ng kanyang impeachment na kung saan betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, other high crimes. So number 2, ito yung betrayal of public trust, graft and corruption. Ano nga ba yon? Misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President, OVP, and the Department of Education. Ito po yung mga confidential fund po to, mga kababayan. Kabaybsilo po. Ito po yung mga confidential fund, yung budget nga sa Office of the Vice President, yung 125 million na naubos niya in just 11 days, at saka sino yung Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Fiuna, yung mga Nagaraya, Uwishi, Nova, Team Dudong, Team Grocery, Team Realme 8. Dito yon makikita mga kababayan, misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President or OVP and the Department of Education. Pagdating naman dito sa Department of Education mga kababayan, dito po natin malalaman yung 19,000 ghost student. Isa na to. At saka yung 400 plus na tumatanggap ng DepEd tawag doon scholarship, hindi. Actually 400 plus tapos yung mga pangalan doon is 600 plus na tumatanggap ng beneficiary pero 400 plus walang record sa PSA. Oo, so doon na yon sa DepEd at sa OVP. Ngayon yung number 3, ito yung betrayal of public trust, bravery, graft and corruption and violation of Republic Act number 3019. Oo, yung mga butcher program. Oo, tama yan. Maros Vlog. So ano nga bang ibig sabihin nitong violation of Republic Act number 3019? Ito yung pang number 3 sa kanyang mga kababayan, sa kanyang article of impeachment. So ano ba yung Republic Act? Siyempre, anuhin natin, i-research natin para hindi tayo mapahiya. Republic Act, 3019. So ano bang ibig sabihin in the Philippines? Republic Act 3019, Anti-Graft and Corruption. Ayun, ito na. So ito yung what is, ayan. So ito mga kababayan, what is Republic Act 3019 all about? So syempre, magre-research tayo nito. So ito po mga kababayan, kung mabasa nyo po, ayan po yung Republic Act 3019. Ang nakalagay po dyan, Anti-Graft and Corruption. So babasahin natin, ano bang ibig sabihin ng Anti-Graft and Corruption? Ayan, what is Republic Act 3019 at Anti-Graft and Corruption Practices Act? Ayan, so nakalagay po dito to deter public officials and employee from committing act to dishonest and improved tune of morality in public service. So, klarong-klaro naman po mga kababayan. Walang ginagawa, nagbabanta pa, tapos puro kuda. Tapos,
Punta dito, punta doon. Wala. Tapos nakalagay dito, mga kababayan, Anti-Graft and Corruption Practices Republic Act, ganyan, was approved by August, deter public officials and employees from committing acts of dishonest. Ayan na, mga kababayan. Nagsisinungaling, hindi masasabi kung saan dinala niya. Ma'am Tet, hello po. So, ganun yon. Dito, pang-apat, culpable violations of Constitution, betrayal of public trust. Ayan, amazing. Amazing ba ang pagbasa dito? Amazing. Unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in the properties in her statement of asset and network SALN and violations of Section 17 Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Ito na, yung number 4 ng kanyang Article 7 articles of impeachment, dito na yung culpable violation of Constitution, betrayal of public trust. Ito po yung hindi, no, unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in the properties in her statement of asset and network. So hindi po kasi sila nagpapasa ng SALN, mga kababayan. Hindi nila sinasabi kung ilan na yung pera nila, ilan na yung ari-arian nila, at saan-saan ito at ano-ano. Ayan, maraming salamat po Sir Marvin Estrella sa yung $2 super sticker. Thank you so much po. So ito yun, mga kababayan, yung hindi nila pag-submit ng SALN at asset nila. Bakit? Tanungin ko kayo. Saan nyo ba makikita? Magugulat na nga lang tayo nung post ni Pebbles Cunanan, ni Vicente Cunanan, ni Pebbles Talaquera. May bahay daw sa BGC, binibenta. May bahay daw doon sa bundok, pula ang bubong, parang palasyo. Ito na. Number 5, high crimes of murder and conspiracy to commit murder, other high crimes. Ito na yung pagbabanta niya. Number 6, by herself and or in concert with others committed act of destabilization and sedition and insurrection. So betrayal of public trust and other high crimes. So ito yung pang-anim na kanyang article of 7 impeachment. Ito yung pag-ano nga niya ng assassin, tapos tawag nun, pagkukumbinsin niya na magsanib puwersa tayong lahat para pabagsakin ang gobyerno. Magsama-sama tayong lahat at bubuo ako at tatawagin natin. No? Tatawagin nating opposition or powerful opposition. Di ba? May tawag doon eh. Ano ba yun? Yung sabi niya nung nakaraan? Powerful, basta may ganun-ganon. Nabubuo daw siya. Kaya ang mga Liberal Party, paano nangyari yun? Kami yung totoong oposisyon. Pero bakit siya nagbubuo ng powerful, ano ba yun? Basta may tawag doon, tapos opposition yung huli. Nakalimutan ko lang. Tapos ito yung pampito, totality of respondents conduct as Vice President including her commission of the foregoing acts o betrayal of public trust, culpable violations and constitution, graft and corruption pa rin. Certified. Yun pala yun. Yung powerful certified opposition. Ganun pala yun. Ma'am ka-vibes. Yeah? So yun, mga kababayan, actually mula 5, 6, 7, mula 4, 5, 6, 7, lahat dito ay culpable violations, tapos betrayal of public trust, tapos high crimes. Tapos dito naman, actually lahat ito, mga kababayan, kakontempt talaga ito. No joke, no joke. Ito na yon. So alam nyo na, mga kababayan. So 11 po, no, na panel prosecutor ng House or House panel prosecutor ay haharap sa Senado. 11. So hindi pa natin sure kung si Laila de Lima at si Chil Jokno kasali doon ha, pero ang sabi naman is 11. Ito na, mga kababayan. Yung sunod. Mahaba-haba yung aking sinasabi, mga kababayan. Minsan hindi ko rin naintindihan pero in-explain ko na lang sa inyo. Pero alam ko naman na naintindihan nyo rin. Yeah? Hindi ko naintindihan English eh. Pero alam ko na ito ay may kaukulan sa pagnanakaw, pagsisinungaling, yung mga corruption, graft and corruption, yung pagbabanta, pag-hired ng assassin, yung hindi pagsabi sa kanilang ari-arian, kung magkano, ilan, kasi hindi sila di ba? Yun lang naintindihan ko, English kasi. So, yun, 7 article of impeachment. So, ito, number 4, mga kababayan.